isa yung pinakamalaking reklamo para po sa nakakarami nating mga kababayan na nanood is yung sobrang dugyot po itong factory, Candy. Yes po. At matagal na po ito at wala pong ginagawa. Ito pong nangyayari mga factory para ayusin yung kanilang pagiging dugyot at linisin na yan. Wala Opo. po. Ito pong nakikita namin ngayon sa video, may mga drum, ayun, may mga nakasabit pa ng mga kung ano-anong tela, kulay green pa yung tubig sa isang drum. Ano po yan? Anong parte po yan ng factory? Jelly gum po. Jelly gum? Oh, Yes po. mukhang nakakain na ata ako niyan, ha? Mukhang binigyan na ata ako ng anak ko niyan, ha? Jelly gum. Ha? Mga gummy bear? Opo. Nako po! Aray! Magkano po yung pasahod sa inyo kada araw, madam? Dalawang ano kasi yun po, sir. May pakyawan po, 360 po. A day? Opo, pakyawan po yun, sir. And then po yung arawan po, 430 po. Bali, sumasahod po kami sa isang linggo lang po. Nasa 2,400 po. Now, wala kayong benefits, SSS, Pilat, Pag-ibig. Wala po, sir. Lahat po. At wala kayong 13-month pay? Wala po. So, sir, maasahan po namin today, mapapasarap po ito. Ako, papapuntahan ko po ngayon at bibiling ko po na pagka hindi sila pinapasok, tatawagan ko po mismo yung may-ari. Kawawa naman po kasi yung mga batang kumain ito. Ako po, I'm sure, nakakain na ata ako nitong candy na ito. Eh, itong mga gummy bear, Fruitland Corporation ito. Nako, pati ho yata ako, nakakain na yan. Sige po, papapasyalan po natin. Ma'am Mirasol, guaranteed 100% mapapasara yung factory nyo. Ma'am, off-air kakausapin namin kayo kasi ayoko na nakikinig ngayon itong mga may-ari. Malalaman nila kung anong atake natin, okay? Yes po. Attorney Voltaire, magandang araw po sa atin. Opo, attorney. Magandang araw pa. Yes po, opo. Attorney, ngayon po nandito po sana kami para makakuha din ng inyong statement sa kung ano po ba yung nangyaring pagpunta natin, pag-iimbestiga ng ating team dito po sa City Hall sa kumpanya po nila Ma'am Mirasol. Kahapon po, nung tayo ay ma-interview, ay agad po nating inutusan ng ating composite team. Dati na ho talaga itong buong team na to. Ito po ay binubuo ng iba-ibang departments. Na kapag nag-inspect po sila sa isang establishment, ay lahat po ng aspeto ng kailangang i-comply, makikita po nila dahil nandun na po ang mga iba-ibang departments na kasama sa team. Ang nakita po ng ating peso ay sila ay hindi po partner business. Ibig sabihin, meron ho kasing programa ang ating peso, nagtutulungan po ng mga kailangan ng workforce sa kanila lalapit at kung may mga naghahanap naman ng trabaho sa kanila sa mga businesses po nila lalapit. So meron po silang ugnayan sa ating peso. Nakita naman po ng BPLO na meron silang hindi tamang deklarasyon pagdating po sa numero ng mga empleyado at ito ay maaaring patawan ng penalty. Pagdating naman po sa sanitation, so nakita po yung medyo madumi at hindi kanais-nais na mga proseso nila. So ngayon nasa harapan ko po yung mga produkto nila ay napakaganda po pag natapos na po yung pagbabalot. Pero kung makita pala yung proseso ay hindi pala tama. So ganun din po ang Senro dahil nakita ho na meron silang paggamit ng tubig ay wala silang tamang wastewater treatment facility. So yun po, yun lang po sa ilan sa mga violation na nakita natin sa kanila. Kaya agaran po nating pinasarado. May mga dumadating po sa aming balita na nagmamayabang itong may-ari daw na kayang-kayang magbayad dito sa City Hall para lang magbalik sila operasyon. Ano pong masasabi natin dun sa bagay na yon para lang malakas itong kanilang kinalaban? Ano pong masasabi natin tungkol sa bagay na yon? Hindi ko po kilala ang may-ari po nito at hindi ko rin ho alam yung mga pinagsasabi niya dahil of course we take offense dun sa kanilang sinasabi na ganyan kasi alam niyo noon dito nagtatrabaho tayo ng tama, nagpapatupad tayo ng ating mga batas at ordinansa ng tama. We are offended by those statements. So I will have to confront kung sino man po nagpapakalat nito at they would admit or we have evidence na talagang sila ay nagpakalat nito ay baka ho kasuhan pa namin sila. At nakita naman po ng Bureau of Fire na meron silang violation. So patungkol po naman sa fire exit. Nakita ho nila na isa lang ho ang entrance, isa lang ho ang exit. So ito po ay isang violation. So meron na rin pong recommendation ng ating Bureau of Fire na dapat meron silang separate po na fire exit. Attorney, tungkol naman po syempre, ayan, napasara na itong ating company. Ngayon, ano na pong next step na syempre iniintay ng ating mga complainant para po sa kanila
At syempre para na rin dito sa company, ano na pong dapat nating asahan, dapat nilang asahan? Unang-una po, siyempre, nasa batas na din po natin na bigyan natin ng panahon mag-comply. Hanggat hindi ho sila nagko-comply, hindi ho bibigyan ng clearance ng ating mga departments or offices na nagbigay ng notice of violation dito. So ako naman po ay titignan ko kung talaga nagkaroon ng compliance bago natin pagbubuksan. Ngayon patatawag ko po yung may-ari para makausap ko para naman po doon sa mga ibang aspeto ng violation, gaya po yata ng hindi pagbabayad ng tama ng kanilang sahod. Basta ang ating promise po sa kanila, hindi ho natin sila papayagang mag-operate hanggat hindi ho nako-comply. Lahat ng mga kailangang i-comply doon sa mga notices of violation na inisyu natin. Sir Orlando, ano po ba yung mga napansin natin? Dahil nakita namin sa mga videos, mga footages po na pinadala sa atin ng ating mga complainant, napakadugyot. Yung iba nakasahig, yung iba may mga towel pag nakasampay. Ano po bang nadatna natin pagpunta po natin doon kahapon? Yes, actually documented lahat ng mga nakita ng ating mga inspectors at ninote natin lahat yan at dahil dyan nagbigay tayo ng mga violations at medyo mahaba-haba yung listahan natin ng violations na kailangan nila i-comply. Una dyan, mga sanitary permit, health certificates ng mga empleyado, pest control, water potability, cleanliness mismo dun sa lugar. So medyo matatagal lang bago natin mapayagan to kasi kailangan na lang magkaroon ng general cleaning. Bukod pa dun sa mga kailangan lang sa water treatment o waste treatment na dapat nilang mga gawin. Based sa picture, may nag-try silang maglinis dun sa may mga machine area pero hindi nila nagawang linisin yung mga ibang lugar kasi talaga makikita mo na napakarumi pa rin. Parang gusto nilang itago talaga sa inspector yung lugar na yun. Which is hindi naman po pwede dahil kailangan na talaga natin makita yung buong facilities nila. From scale 1 to 10, 10 po yung the highest. Gaano po kadugyot? Ito talagang lugar na nakita natin. Kasi sa aspeto ng lalo food manufacturing, pagka madumi na talaga. Kaya tayo nag-issue agad ng closure agad kasi hindi na talaga siya papasa. Ang paliwanag niya po doon, yung mga pinasok po namin, parang puro abandoned warehouse, parang ganun, hindi na daw ginagamit. Pero pagpasok naman namin, yung mga storage room ng mga finished product, mainit-init pa, halatang bagong luto. Kaya lahat magmula doon sa elevator nila, sinilip namin. Maraming dahilan, naputulan ng kuryente. So, provide na lang tayo ng flashlight para makuhunan pa rin natin kahit paano. Halos lahat ng kanal, mga barado. Kaya yung wala pa silang proper waterways na yung mga STP, mga treatment facilities. So, ayun ang kailangan talagang i-provide pag malaki yung company. Sir Mark, kayo naman po sa inyo pong department, ano naman po yung nasaksihan natin doon sa company? Ano pong napansin natin? Bali dun, so nagpadala tayo ng mga tauhan natin para mag-inspect. So napansin natin, yun nga, yung loob ng property is may kadumihan. So walang proper storage ng mga waste materials, halos halo-halo yung basura. Sa ating lungsod kasi, pagdating sa mga ganyang kumpanya, lalo na pagdating sa pagkain, no? Ang gusto natin, yung mga basura is properly placed, silyado para hindi nakakaapekto doon sa mga produkto na ginagawa nila. Nakita natin maselan yung ginagawa nilang produkto, mga candies, at hindi lang naman mga matatanda ang apektado rito, lalo yung mga bata. Alam naman natin, mga bata, importante yung kalusugan nila. Sir, pagdating sa inyong department at yun nga, na-inspection naman nila, sa tingin niyo po, gano'ng katagal bago nila ma-comply itong requirements ng ating Senro? Yung sa ECC, medyo matagal po ito. Kung di po ako nagkakamali, pinakamahina rito po, mga 3 months . So ang gusto natin, bago natin i-recommenda na buksan sila, maipakita nila yung mga permits na galing sa DNR. Siguro pag nabigay nila sa atin yon, meron na silang pollution control officer, doon lang natin maibibigay ang recommendation natin sa BPLO na pwede nang mag-operate ang isang kumpanya. Yun sa aming tanggapan lang. As per reported po ng aming mga inspector sa Business Permits and Licensing Office, ito po ang natuklasan natin. Base po sa kanilang rehistro na nakalagay po sa kanilang business permit, meron po silang declaration na 6 na po lang po ang kanilang manggagawa. Pero sa actual inspection po, natuklasan po natin mismo doon sa kanilang kumpanya na 114 po ang
ang bilang ng kanilang mga manggagawa na kung saan kasalukuyan po nilang ginagamit para magkaroon sila ng magandang produkto. Pangalawa po, ibig sabihin po, meron pong pagkukulang na 54 employees na hindi po rehistrado. Kapag ka po ganitong mga cases, bago po sila magkaroon ng chance na makapagtrabaho, kailangan po itong mga empleyado na ito ay secured ang kanilang occupational or working permit. At yung pong permit na yun ay kasama na po doon yung pagbibigay sa kanila ng Health Department ng health certificates and ID. Siyempre po pagkain ang kanilang produkto, kailangan maging safe din. Bakit po may mga ganitong company na sinasabi lang na ganito lang kaunti yung kanilang mga trabahador? Well, in fact, napakarami pala. Bakit po may mga gumagawa ng mga ganong bagay, ma'am? Pangalawa pong violations na naging findings po ng ating inspectors from BPLO ay may misdeclaration din po sa business area. Ang declared lang po na business area nila ay 780 square meters, where in fact, sa actual po is 1,985 square meters. May discrepancy po tayo na more than 1,000 square meters. Wala pa sa kalahati. Opo, yun nga po, opo. Kailangan po i-comply nila yan, yung discrepancy na yan, kasi magiging cost din po yan ng matagalang pagsasara ng kanilang operation kapag hindi po na-comply yung mga violation na yan. Actually, ma'am, sila po ay hindi accredited ng PESO. So, meron po kami mga requirements na dapat isubmit nila. So, that time na nung nalaman namin nga na sila ay may violation, nagulat lang kami kasi hindi namin talaga hawak yon. Tinanong ko din po yung mga lahat ng mga nag-complain na direct sila na nag-apply. Supposed to be dapat, dadaan sila sa amin parang in case man na anong mangyari sa kanila sa company, pwede namin sila matulungan. Pero anyway, maski na hindi dumaan sila, tumawag na po ang DOLE sa amin na sila daw po ay nakapag-file na ng case sa DOLE sa Kamanaba. Ang ano ko lang sa kanila, ang advice ko sa ngayon, pagka natapos itong reklamo nila, open kami na tumulong sa kanila. At marami pa rin programa si Mayor na dapat itulong sa kanila, mabibigyan po namin sila ng mga trabaho. So may assurance naman po sila, ma'am, na makukuha mula sa ating department na matutulungan po sila. Yes, ma'am. Welcome na welcome po sila pumunta sa amin, ma'am. At matutulungan po namin sila. Sir Perez, magtatanong lang po kami sana patungkol nga po sa ginawa natin yung pag-i-inspeksyon ng ating ahensya patungkol po dito sa company na nirereklamo sa amin. Ano po ba yung mga observations natin sa pagpunta natin doon? Magandang araw po naman. Base dito sa submitted reports ng ating mga inspector, nung araw na yon na may defective yung kanilang fire alarm, yung exit signs nila, directional, yung illuminated exit signs is parang defective din. Tapos yung emergency lights, ganun din, defective din yung emergency lights nila. At may areas na may obstruction yung access to exits. So yan ang mga findings nung araw na yon. Based dito sa findings, mayroon tayong 15 days grace period to comply with the violation to the requirements of the Bureau of Fire Protection. Pero kung magawa nila in less than 15 days, pwede naman na yun. Itong exit obstruction is 24 hours lang to. Pero kayang gawin to kasi movable naman yung mga naka-obstruct doon. Pwedeng alisin lang kaagad to. Right then, naka-comply na sila. So other compliance would follow. Tingin niyo po ba may makakausap tayo sa loob o wala na? Ay kanina, nagdo-doorbell tayo, di ba? Walang lumalabas. Kahapon talaga, pinaghintay kami 3 oras pa kami naghintay dyan bago kami pinagbuksan. Bakit daw po pa naghintay kayo ng ganun katagal? Nahanapan kami ng mission order, ma'am. Yung mapakita naman na paggawa kami ng mission order, pagdating ng mission order, nagdahilan na naman. May nihintay pa raw na tao na harap sa amin. Pero napapasok naman kami, naisara namin. Sino po ang lahat ng nakasama natin, mga ehensya? Yung pamangkin daw ng may-ari, ano pangalan ng Mark? Una, Jason daw pangalan niya tapos nung huli naging Mark na. Pero nakita naman ng mga taga-health yung mga produkto nila na talagang medyo hindi maganda. Ginawa kagad namin na aksyon. Ma'am, isinara muna namin pansamantala. Ma'am, anong mensahe niyo sa Fruitiland Corporation? Mapabago po yung sistema po lalo po sa madumi pong pagawaan po, dapat lagi pong malinis po kasi pagkain po ang produkto nila po. At saka lahat po ng mga benepisyo ng manggagawa ay ibigay po nila ng tama po. Yun lamang po.
Sir Rafi, Idol, maraming salamat po Sir Rafi. Sana po mapabilis niyo po yung action na ito at mabayaran po kami ng maayos po. Maraming salamat po. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rafi Tulfo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na Mga kapatid, meron na po tayong 19.4 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel.